Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S.Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo alang sa atong tulumanon sa atong divine service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhana nga Diyos, salamat sa sinulat sa imong manalagna. Nga karon mo ang sugito nga among pagatungan. Tabangan mo kami nga among masabtan ang imong mga pulong. Ubalang espiritu ikaw mo kunsad ka na mo. Hayagi ang among panghuna-una. Masabtan na mo ang mensahe ni manalag na Daniel. Aron kami matabangan sa pagpangandam sa umaabot ng kapanahunan. Salamat na ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Kining tanan among igatugyan sa ngalan ni Jesus Mandulas. Amen. Magkaigsunan padayon kita sa libro ni Daniel. Daniel, Wisdom to the Wise. Sinulat ni Dr. Sarko Stefanovic, professor sa seminary sa Old Testament. Ato ning ginagmayon gyud mga kaigsunan aron masabtan gyud untang tanan. Niya patas sa chapter 7. Daniel chapter 7. Ang atong topic, Ancient of Days and Little Horn, its application. So mga kaigsunan, atong tun-an karon mao ang tigulang sa mga adlaw ug ang gamay nga sungay. Unsay aplikasyon niini? Ang atong teksto nag-ingon sa Daniel 7:21. Ug akong nakita ug kining maong sungay nakigubat sa mga balaan. Og siya nagmadaugon. Versikulo 22. Hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot o gihatag ang paghukom alang sa mga balaan sa halangdong uyamot o ang takna miabot nga ang mga balaan mauna ang nakabaton sa ginharian. Mauna ang teksto iso. Ato nang hatagan og pagtagan. Tungod kay ang upat ka mga mananap nga ato nahisgutan sa Daniel 7. Mga ginharian man ay kini mga kaigsunan na nagpasabot na kining ikaupat mo ang katapusan na ginharian. Kaya upat raman ito kaginharian, di ba? Upat ka mananap. So kining ikaupat igsoon, mo na yung katapusan na ginharian. Og ang pagtagad ni Daniel, tuwa na focus sa ikaupat ka mananap. Og sayang napulo ka mga sungay. Ug wala madugay sa napulo ka sungay, may gamay nga sungay nga miturok og nahimong dako. Didto natutok ang maong pagtanaw ni Daniel ni ining maong mananap nga may napulo ka sungay og miturok ang gamay nga sungay. Og atong nibaluhan nga ang napulo ka mga sungay, napulo ka mga hari o gahom. Therefore, mga kaigsunan, ang gamay nga sungay gahom gihapon mga kaigsunan. Maingon man nga kining mananap nga ikaupat, lahi siya kaysa tulo, nan mga kaigsunan, kining napulo ka mga sungay sa mananap nga ikaupat, nga giingon sa Biblia,
nga lahi kini nga mananap. Wa gani ngalan. Ngan mga kaigsunan, kining gamay nga sungay, nga atong tawgon nga ika-11 nga sungay, lahi pud ni kaysa mga napulo nga naguna nga sungay. Ang gahom niining gamay nga sungay, maong paglaglag, pagdaot sa mga palibot niya. Kining gamay nga sungay. Sa Daniel 7:21, klaro kaayo nga kining gamay nga sungay mao ng persecuting power. Manglulutos kining nga gahom ug ang iyang tumong mao ang pagpanglutos sa mga katawhan sa Dios. Og ang balaang kasulatan nagingon nga kining gamay nga sungay nagmadaugon batok sa mga katawhan sa Dios. Apan mga kaigsunan, niabot ang iyang kapildihan sa diha nga may abot ang paghukom kay ang lingkod sa hukmanan mauman ang tigulang sa mga adlaw. Siya mo ay nag-preside sa mong paghukom. Atong reviewon sa makadiyot. Daniel 7:21, og akong nakita nga kining maong sungay nakigubat sa balaan ng mga tao o nagbadaugon batok kanila. Igsoon, ang persecuting power nga nagsimbolo sa gamay nga sungay, hindi tama tingala. Kaya nag-ingon di, og siya nagbadaugon batok sa mga katawhan sa Dios. Pero igsoon, dili dumalayo ng iyang gahom. Naay katapusan, tanaw ang versikulo 22, akong gi-underscore ka ng until. O kining gamay nga sungay nagbadaugon batok kanila, batok sa mga katawan sa Dios. Hangtod nga ang tigulang sa mga adlaw miabot. O ang paghukom gihatag alang sa mga balaan nga mga tao sa halangdong uyamot. O ang takna miabot, o ang mga balaan nga mga tao mauna ang nipuyo sa maong ginharian. Mga kaigsunan, makasusubo ang versikulo 21. Kay kining gamay nga sungay nga manglulutos, nagmadaugon batok sa mga katawan sa Dios. Apat ng versikulo 22, mao ang atong kalipay. Kay sa iyang pagkamadaugon, wa ni magpadayon, hangtod nga miabot ang tigulang sa mga adlaw. Nga mo'y nag-preside sa paghukom, o sa paghukom, ang iyang pagkagamhanan na milukop sa tibok kalibutan na pakgang o gihatag ang pagbuot ngadto sa mga katawhan sa Dios. Musaigson makasubo sa atong kapanahonan kay kining maong manglulutos nga gahom nga gamay nga sungay mudaog ni batok kanato. Kung atong sumadahon ang versikulo 25 sa Daniel 7, mao kini ang mga kalihukan ng gamay nga sungay nagmadaugon. Ang nagpersecute mga kaigsoon nagmadaugon. So niya atong isumada ang iyang mga kalihukan nga gibuhat. Saban, versikulo 25. Ug ang gamay nga sungay kanang higamay nga sungay, siya magasulti batok sa halandong uyamot. Sana ngayang gibuhat. Nagsulti o madagko ang mga butang batok sa Dios. Number 2, iyang gigubat ang mga katawhan sa Dios ng mga balaan. Number 3, iyang usbon ang mga panahon o ang kasuguan. Number 4, og siya magbadaugon sulod sa panahon, mga panahon o katunga sa panahon. Upat ka madagkong kalihukan sa gamay nga sungay, mga kaigsoon. Sa Daniel 7:8 nagyon nga ang gamay nga sungay, adunay mata nga daw sama sa tao, ug baba nga sama sa tao, ug nagsultig mga pagpasigarbo. Kumadto ta sa bersikulo 28, kini iyang pagsulti mga dagkong butang batok sa Dios, mga kaigsunan. Kung maadto ta sa bersikulo 28, ang pulo nga siya
nagsulti o madagkong butang batok sa Dios. Igsoon, sa versikulo 28, that is blasphemy. Ang blasphemy, mga kaigsunan, mao nga imong gipasipalahan ang maong Diyos. Imong gikumpetensyahan ang maong Diyos. Ang iyang otoridad, imo kumbaga giklaim nga imo po usurpation of authority, mga kaigsunan. So, ang taas nga paglutos sa mga katawan sa Diyos. Kaya mo prevail man Pero ang Diyos igsoon, doon ay iyang plano alang sa mga katawan. Muna ang mga kaigsunan, ayaw mo kahadlok. Nga kung mag-iskot na ganit ta, nining manglulutos, murag matarantar na dayon ta. No? Hangtod makahimo na tag mga bulaton nga dili mo. Nga naman, kay taliwala nga nagbadaugon, kining maong gahom sa gamay nga sungay mga kaigsunan. Adunay planong Diyos. Tipigin ninyong teksto ni aron di mo madalaan ang mga malayas-layas kung asa papadulong. Unang Kronikas 17:9. Og ako kamong paggagahinan og dapit alang sa magkatawan sa Israel og didto kamo nako ibutang kay didto kamo mupuyo sa inyong kaugalingon nga dapit og di na kamo masamok hangtod-hangtod og unya ang kabangis nga mga tao mausit lamang sa ilang gibuhat kaniadto pagatipigan kita sa Dios. So samtang niya manglulutos, di ta matarantar. Ang Diyos na yun, I will appoint a place for you. Nanganong magunaw na magyuta pag-ato dito, kung asa ta padulong. Uroy na magmuato ta atong dapit nga gitaguan na to. Nga dili dahil mo i-appoint sa atong Ginoo. I will appoint a place. Buti pasabot ang Diyos ra mo'y mantigo na itong tipig. Ang Daniel City, Kapitulo 25, ikaduha nga bahay na giyong dini, og unya ang gamay nga sungay, magausab sa mga panahon og kasubuan. Ang iyang katuyuan mga kaigsuan sa pag-usab sa panahon, di niya mausab ang mga panahon hangtod niya at dili atakihon ang kasubuan sa Dios. Kung gusto niya nga usbon ang panahon, iyang atakihon ang kasuguan. Kay naay kasuguan ng hisgot sa panahon. O kining maong kasuguan ng hisgot sa panahon, nga nasa napulo kasugo, walay lain. Ikaupat na sugo, nga adlaw ipupulay. So di niya mausab ang panahon, hangtod di niya atakihon ang kasuguan sa Dios. Kining pag-usab sa panahon, trabaho kini sa Ginoo dili ni ato. Exclusive ni nga katungdanan sa Dios. Apang kini gamay nga sungay iyang gi-usurp, gikuha niya ang katungod sa Dios. Ang prerogative sa times and laws iyang gikuha, mga kaigsunan. Apan gihatag kaniya ang time frame, na time frame gihatag kaniya. Hangtod kanu sa amulungtad ang iyang pagpanglutos sa iyang gahom. Apanigsuon ang panahon, wala ang panahon sa iyang pagkahawod, mga kaigsunan. Wala gisulti sa yanong nga silutian. Gipaagi sa gitawag literary figure or sa mga theologian gitawag na broken numerical progression. Nga naman, unsa man yung broken numerical progression. Ang broken numerical progression figure, mga kaigsunan, gihulagway diha nga siya magahari o magahod. Sulod sa panahon, singular, 1. Mga panahon, 2. Masayo na ang katunga sa panahon. O niining maong gitawag na numerical progression figure, mga kaigsunan, dili magpadayon ang gahom sa manglulutos
kay mabigla ni kaputol ang iyang gahom. Pinagi sa intervensyon sa atong Diyos. Gani mga kaigsunan, may limiti ang pagkadautan. May kinutuban ang dautan mga kaigsunan. Gisultihan na kita daan ni manalag na Daniel nga adunay limitasyon ang mga dautan. Padanglit, sa sinulat Daniel, Kapitulo 5, 26-28, si Belshazzar, gibadlong na siya ni Daniel. Ay buhata na, kaya mo mga amahan ra ba? Nag-antos 7 ka tuig nga nagsabsab og sagbot tungod kay siya nagpasipala sa Dios. Ay nagbuhata. Di aga-aga ni mo na tagayan og mga kupa sa balaan nga templo. Ayaw. Panigsoon, wala. Wala mo to. Pero sa manitabo, diya mga kaigsuran kadto natuman ang nasulat ito, many tekel parcel. Diya na ng gabi, giatake ang maong syudad. Pinaagi kang Cyrus the Great sa Medo-Persia. On that night, gipatay si Belshazzar. May kinutuban ito. Daanang gisulti ni Daniel nga may kinutuban ang taong dautan. Karon mo ato tanang gitawag time. Kanang punong time, kung magunaw na ngayang usbon ang time, mga kaigsunan. It is a season. Atong tanawon, ha? So mo ni igsoon ang literary numerical progression. Expression on saman, time. That's 1. Times, that's 2. Half a time. Katunga sa time. Atong i-apply mga kaigsunan. Kaya kana literary na nga sinultian. Ma-apply na to sa kasaysayan. Ang pulong igsoon season, katubang gingon nga, magunaw na siya usbon the time and season, gikan sa pulong Heburanon Edan. Nga kini kong interpretasyon igsoon sa propesiya, season is actually a full year. Usa ka tuig na siya. Usaw na to pagpamatuod. Ato na yung pamatudan. The time is a full year. Season is a full year. How? Si Nebuchadnezzar bitaw igsoon. Sa nagpasigarbo siya, gibadlong sa Dios. Ug unya, nawadag mayong panimuot. Nisabsab na, ug sagbot, kauban sa mga baka. Unsa kadugay? Aniya. Og ang iyang kasing-kasing na usab sa kasing-kasing sa tao na usab. Ngadto sa kasing-kasing sa mananap. O gihatagan siya og usa. 7 times pass over him. 7 times. O kanang 7 times mga kaigsunan is actually sa propesiya 7 na igsoon katuig. 7 years igsoon. 7 times. Busa mga kaigsunan, kining maong gitawag na time, full year na siya. Mabalik ta nga kining gamay nga sungay, madaugon kini. Time, times, and dividing times. Literally, it is 3.5 years. 3.5 years. Dahil ang 3.5 years, imo nang i-multiply sa 360 days per year, diha igsoon mugula kung pila ka mga turata na yung subject. So, doon ay teksto sabi ini mga kaigsunan. Kanang time, times, dividing time. Ni ay parallel aning na teksto. Revelation 11:12, 11:2. O gihatag ang mga nasuran, o gihatakan ang mga balaan nga syudad sulod sa 42 ka mga bulan. Time, times, half of the time,
is 3.5 years, mga kaigsunan, which is literally 42 months. So 42 months times 30 days per month equals 1,260 days or years. Mao na ang pagpangluto sa gamay nga sungay mikabat og 1,260 ka mga tuig. O ang nakanindot, kay wa na tay computation, muadto ta sa lain nga teksto, mga kaigsunan, naging hunog ang babae, gitaguan sa yuta. Og siya, giamuma, sulod sa 1,260 ka mga adlaw. So, time times half of time equals 42 months. 42 months times 30 days per month equals, Revelation 12:6, 1,260 days. Ang 1,260 days sa prophecy is 1,260 years. So, ato nang nasulbad. Igsoon, sa diha nga natapos na ang interpretasyon sa maong manunda ngadto ni Daniel, gipahinumdum si Daniel nga kalihukan ng gamay nga sungay mapakgang kini pinaagi sa judgment. Og ang mag-preside mo ang Ancient of Days nga mo ang Diyos. Ang mupakgang dahil gahom sa pagpanglutos. Ang Ancient of Days nga mo ang Diyos. Pinaagi sa judgment. Og ang paghukom himuon dito sa langit, dili diri sa yuta. Mo nang naatay doktrina sa gitawag pre-Advent judgment. Kano sa lang mapakgang ang gahom sa maong gamay nga sungay. Atong rebihon, Daniel 7:22, until the Ancient of Days came, and judgment was given for the saints of the Most High. And the time came when the saints possessed the kingdom. Ay, so, dili dumalayo na yung agahom. Dili na dumalayo. Nga naman, once igsoon nga magsugod na, kay nakasugod naman yun, ang pre-Advent judgment na itong 1844, mga kaigsoon. Diya igsoon na pakgang ang gahom. Pero wala. Matapos, muadturatan ni ana sa padirektrisiyo niya. So, ang nakapakgang na ining maong gahumay igsoon, ang Day of Judgment, dito sa sanctuary sa langit, mga kaigsoon. Sa Daniel 7:26, nagyon, but the court shall set in judgment. So, nagsugod ang mga paghukom. O ang pagbuot, gikuha, gikan sa gamay nga sungay. O gilaglag siya sa katapusan. O ang ginharian, o ang pagbulutan nga dako sa mga ginar, ilalom sa langit, igahatag kini sa mga balaan nga mga tao sa landong uyamot. O ang ginharian, mahimong walay katapusan nga ginharian, o ang pagbuot, sila magasunod sa atong Diyos. Mga kaigsunan, kini bitang dominion, kini pagbuot. Gihatag ba yun originally sa tao? Nga ang tao mo ay magbuot. Gihatag ni. Tanaw ra, Genesis 1:28. O ang Diyos nagpanalangin kanila. Sumanay kamog dumaghan, lukpang kalibutan. O kamo mo magbuot sa mga isda sa tubig, mga langgam sa kahanginan, o sa tanang mga butang na nagalihok sa yuta, kamo ang magbuot. The dominion, gihatag sa tao originally. Pero John, gasa kini sa Diyos sa kaliwatan unta sa tao. Panawala kini kay gihatag man niadan ni iba, ngadto sa prinsipis kalibutan, nga mo ang yawa nga nagtintal kanila. Tanawa, John 12:31.
Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. Ruler of the world. Ang yawa na mao'y nagbuti ng kalibutan. Siya na mao'y naghawod nining kalibutan, mga kaigsunan. Gani, panahon ni Ginisos, gitintal si Ginisos, unsay giyon sa yawa, Lucas 4:5, gipakita niya ang ginharian. Tanang ginharian gipakita niya, ingon ang yawa, ako ni, pero ihatag na ako ni, basta muluhod lang ka sa akong atubangan. So nahimong ruler ang yawa, ang dominion nga untagi hatag sa kaliwatan sa tao, gikan sa naman sa Eden, na transfer ngadto sa yawa. Morning kuhaon ni sa atong Ginoo. Sa Daniel City, 14 na Ginoo na ang pagbulotan ni gahatag na sa mga katawan sa Dios. O ang pagbuot, mahimo nang wala na'y katapusan kay generan di na malaglag. Kinigsoon nga saan, nga igabalik ang dominion pagbuot ngadto sa mga katawhan, na akini sinultian sa pinadayag, o nagingon ang pinadayag 3:21. Sila nga nagmadaugon, mga katawan sa Dios. Akong ihatag kanilang katungod, sa paglingkod kaubang kanako sa akong trono. Kay ako usab nagmadaugon nga naglingkod usab tapad sa trono sa akong amahan. So mga kaigsunan, katong nagbadaugon nga gihatag ang dominion sa Dios ngadto sa mga katawhan sa Dios, sa pinadayag 3:21 nag-ingon si Ginisos, mulingkod usab kamo sa akong trono, kauban sa akong amahan. Matuta alas konklusyon. Ang Daniel City, mga kaigsunan, nga pananawon, usa kini ka kapitulo nga nagkauban ang gitawag horizontal and vertical dimension. Horizontal, palibot. Vertical, ngadto sa langit. Kung imong namatikdan, mga tagna ganis katapusan nga kapanahunan, mo ning matabo. Kung unsa may tabo sa yuta, mo apekto sa langit. Kaya ang langit o ang yuta, basta mga apokaliptik gani ng mga sinulat, konektado na sila. Unsay desisyon sa langit, may resulta diri sa yuta nga nagapuyo. Ang teksto wa magyud ni maklaro nato. Kaya wa man yung word for word nga unsay matabo sa langit, matabo po diri. Apan imong makita ang mga sequence panghitabo. Paghimos, paghukom, pre-advent judgment, may apekto diri sa yuta, mga kaigsunan. Kini nga mga kamatuoran, makahatag kini kanatong paglaom sa matag tumutuo, nga wa tapasag dahil sa Dios. Kaya naay paghukom, nga mapakgang kining maunghom. Alang kanatong nga mga Kristohanon, nga nagkinabuhi, nga kanunay nagapadayon sa pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Di unta kita magbuhat og mga irresponsable nga pagbuhat. Unsa man ang irresponsable nga pagbuhat samtang nagulat ka ni Kristo. Kanang mopalayo ta sa kalibutan. No, dire. So na ako gibasahod word for word. Moring gingon ni Dr. Stefanovic, for Christians to live with a constant sense of advent of Christ is not an irresponsible disengagement from the world. Dili kay manglayas ta. Hay, hadlok man nana ng gamay nga sungay. Layas ta bukid. That is irresponsible disengagement. Mupalayo ta, mga kaigsoon. No. Parigsoon na, bigyan mo si Dr. Stefanovic. Unsa na itong buhaton. But a lifestyle within the world that is built on the vision of God's true kingship and dominion. Panangatong buhaton mo, dili responsable nga mo biya sa komunidad, mo ato tagbukid, dili. Kung dili, nausab ang atong estilos kinabuhi, nausab ang atong batasan, apan niarata sa kalibutan. Niarata sa atong gipuyan.
Kay natay panglantaw mga kaigsunan nga umabot nga ang dominion ang pagbuot igahatag ra balik sa mga katawhan sa Dios. Magkinabuhi ta karon nga tunaw-naon nga gisintensya na ang gamay nga sungay sa iyang kaugmaon. Sentensyado na na. Nga na sentensya nga mapakgang iyang gahom. Ato ning kinabuhian karon nga atong gituan nga ang gamay nga sungay. Manghasya man na pero naa na sentensya. O galing lang. Medyo taas-taas pa ang panahon. Kaya nagyo na prolonged for a season and time. Medyo na pa'y lugway ang panahon, mga kaigsunan. Ang yawa nagbadaugon paghihapon karon, mga kaigsunan. So, nahala tayo mga play of words. Sa Daniel 7:21, gisugdan sa kapitulo, nga nagyo si Daniel, sa ibabaw sa akong ulo. Ulo igsoon, balik na sa image sa Daniel 2, mo na ang beginning sa paghitabo sa kalibutan. Ulo. Beginning. O sa beginning mo dali, sa unang tuig ni Belshazzar nga hari sa Babylonia, si Daniel nakakita og damgog pananawon, ibabaw siyang ulo. Head means beginning. Beginning, ha? Okay. Verse 1 na, chapter 7. Pag adto nimo sa verse 2, sa verse 2 mga kaigsoon, no. Pag adto nimo sa last verse, sa Daniel 7:28. Ditakupan ang chapter 7 mga kaigsonan sa teksto nga nagingon. Ang word nga gikan sa Hebrew, supa, which means end. Ato basahon. So, here is the end of the matter. You see? Ang flipboard sigison, verse 1 sa chapter 7, head beginning. Sa last verse sa chapter 7, that is verse 28, here is the end of the matter. Ano ang katapusan sa mga butang? Alang kadako, Daniel, ang akong nauna, nagubot, o ako niluspad, apan akong gitipigan sa akong kasing-kasing. Buti pasabot igsoon. Daniel City igsoon. Ang ikaupat ng mananap. Mo kini ang vision sa Daniel City. Ang kumplitong kasaysayan sa kalibutan. Here is the end of the matter. Meaning to say the completeness or the goal. Busa kining mga paghitabo sa umabot nga maong katapusan nga kapanahonan. Sumpay kinig soon sa gahom sa ikopat nga mananap nga didto nitubo ang gamay nga sungay. Hinumdumi nga 1,260 years temporary rato nga napakgang ang gahom. O gikan sa diha nga napakgang ang gahom, diha nidaghan ang mga Christians hangtod igsoon ang reformation ni abot. Apan mga kaigsunan, sa diha nga na si Daniel, this is the end of the matter, buti pasabot igsoon, nga kasaysayan sa kalibutan, hangtod kini sa gahom sa gamay nga sungay. Kini gyud mo'y bida, kontrabida, kini mo'y kontrabida. Ang tanang panghitabo na palibot sa gamay nga sungay, mga kaigsunan. Panghitabo sa kalibutan, niya sa gamay nga sungay, mga kaigsunan. Moni ang kalabuton, mga kaigsunan, nga ang makatawan sa Dios. Ang katapusan, the completeness of the goal is ibalik ang dominion ngadto sa mga katawan sa Dios. Gikan sa yawa, sinugdanan gikan sa tao ni Adan ug Eva. Ang dominion gihatag. Apan nakuha sa yawa ang dominion sa kalibutan tungod sa sala ni Adan ug Eva. Ug unya mikaylap ang kadautan. Hangtod nga miabot nadto sa manglulutos nga mga gamay nga sungay. Ug unya mga kaigsunan, tapuson kada sa Dios iyang gahom. Nahukman na siya.
kanang gamay na sungay, may hukom na siya. Apan ang hukom igsoon, fully implemented kini. Ug unya ang gahom sa yawa. Nga mo'y nagbuot sa kalibutan, kuhaon kini nga kalibutan. Bag-on kini sa atong Diyos. Ug ihatag balik sa kaliwatan sa Diyos ng mga matarong. Ang reaksyon ni Daniel nga nakakita niya ng pananaw sa Daniel 7, puno siya og kalibog. Wala ba yun niya sabti ang tanan igsoon? Tanaw ra sa chapter 7 verse 28. Nang luspad siya. Apan ilang gitipigan siyang kaugalingon. Na mga detalye sa mong paghitabo nga wa masabtin ni Daniel mga kaigsunan. Apan ilang gitipigan siyang kaugalingon. Huwag yun magtago si Daniel sa mga nagabasa sa iyang sinulat. Nga taliwala sa iyang pagkamaalam nga tao. Taliwala sa maong pagpadayag sa kahulugan sa manlulunda. Wa niya masabdang tanan. Iya lang gitipigan. Bisag wa niya masabdi. Iyang gitipigan siyang kaugalingon. Igsoon, sa pagtapos ako mag-iwong kaninyo. Kita nga nagabasa ni sa sinulat ni Daniel. Di ta magpaabot ng atong masabtan ang tanan. Kay mismo gani ang nagsulat wa po makasabot tanan. Muna ngayon mo ka-discourage. Apa nagtuo ano na mo'y napupo sa atong presentation. Nagingon si Ellen White mga kaigsunan. Ang tanan naghulat sa gigatakda nga panahon. Hangtod ang pasidaan nga minsay mukaylap na sa tibok naong sayuta. Hangtod ang nagkakaigo nga kahayag o ebidensya nadungog na sa matag tao mga kaigsunan. O ang uban makadawat o gamay nga kahayag. O ang uban dagkong kahayag. Apariyang panapusikson. But each one will be judged according to the light received. So dito mabala kaigsunan. Nga, mura maglisod ng Daniel, di mo na itong nasabtan dito. Kung usay atong nasabtan niya, di na kinahanglan matugkad pa nato ang tanan. Kaya dili ta hukman kung unsa ang tibok na kamatuoran. Hukman ta sumalas kahayag ng atong nadaman. So, kung unsa man ang inyong nasabtan sa akong presentation, nagtuwa ko nga kamo, inyong nasabtan kini. Pero nalay problema sa uban nga dili sila makarelate sa iyang nadunggan. Don't you worry. Bisan kamo nakadungog na pila na ni kabulan na itong layog sa sinulat Daniel, pero na pa'y mabutang di inyo matugkan. Ayaw mo ka-discourage. Kay dili ta hukman unsa kadako ang kamatuoran. Hukman ta unsa ang nasabta nato, nadawat nato sa kamatuoran. Ang Diyos magapalain ka nato mga kaigsunan. Kutob lang sa atong maabot ng atong nasabtan. Okay na na mga kaigsunan. Kay hukman kita dili sa gidakon sa kamatuoran, kundi hukman kita sa atong nasabtan sa kamatuoran. Magapo kita. O Diyos, salamat sa imong pagpasabot ka naman. Tulog karon ang sinulat ni Daniel. Apan wala kami ma-discourage. Kay kami kutob sa among nasabtan sa sinulat ni Daniel. Kutob sa kahayag na among nadawat. Ikaw maghukom ka naman. Sa ginagmay o sa dinagko nga mong masabtan, igo na kinialang sa mong kaluwasan. Salamat kay ko nagitubag sa mong pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus Manlawas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan, sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan
Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.